Mahigit 1 milyong Pilipino na ang apektado ng pagbaha dulot ng habagat. Para sa detalye, nasa NDRRMC si Maki Pulido. Maki. Hawi, katatapos lang nitong regular briefing ng NDRRMC para bigyan tayo ng overview nitong pagsalanta sa atin ng Tropical Storm Maring. At katulad nga ng nabanggit mo, halos dumoble na yung bilang ng mga apektado nitong pagbayo ng bagyo. Kahapon, 600,000 yung nasa tala nila. Sa ngayon ay nasa mahigit 1 milyong katao na ang naapektuhan ng mga pagbaha at nitong bagyo mula sa Regions 1, 3, 4A, 4B, CAR o Cordillera Autonomous Region at sa NCR. Kahapon, nasa may 6 na po pa lamang ang mga kalye na hindi madaanan, pero sa status ngayon ay nasa 88 roads na sa Regions 3, 4A, 4B, 5 CAR at NCR ang impassable to different types of vehicles due to flooding. May isa pang tulay na hindi rin madaanan sa Mountain Province. Nagkaroon din ng mga pag-ulat, mga 18 na mga kaso ng power interruptions sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kahapon, Hawi, nasa 7 ang namatay dahil sa pagkalunod, pero sa ngayon ay nasa 8 na ang nasawi dahil sa pagkalunod, habang may 4 pa na nawawala. Yung mga nawawala ay mula sa Abra, sa Mountain Province at sa Quezon. Ngayon din ay nireport din nila kung ilan na yung mga under state of calamity. Nasa 5 probinsya ang nagdeklara ng state of calamity. Bataan, Pampanga, Cavite, Laguna at Rizal. Ang mga syudad naman na under state of calamity ay Parañaque, Muntinlupa at ang Candon City na nasa may Ilocos Sur. Ang mga munisipalidad naman na nagdeklara ng state of calamity ay ang Pateros, ang Narvacan, Gregorio del Pilar at Santa Maria sa Ilocos Sur at ang Santa Barbara sa Pangasinan. 2 barangay din ang under state of calamity. Ito ang barangay na Victoria and Lagnas at Sablayan sa Occidental Mindoro. Kaninang madaling araw, Hawi, ay nagkaroon ng report, ay isinara itong gate ng Ipo, but as of 6:30 a.m. ay binuksan na naman ang 2 gates ng Ipo Dam at nananatili pa rin bukas ang gate ng Ambuklaw at Binga. Pero ipinapaliwanag nga, kahit bukas itong Ambuklaw at Binga, sinasalo kasi yung tubig mula sa 2 dam na to ng San Roque Dam. Kaya hindi pa ito wala pa itong epekto sa probinsya ng Pangasinan. Itong Ipo naman na nagbukas ulit ng 6:30 ng umaga, pinapaliwanag kanina ng Pag-asa na hindi ito ang pwedeng sisihin o ang dahilan ng pagbaha ngayon sa Takan. Mas pa raw, sabi niya hindi daw significant yung volume ng water na inilalabas ng Ipo Dam. Mas pa daw ang dahilan ng pagbaha sa Bulacan ay ang overflow ng Pampanga River. Hawi? Yeah. Maki, napag-usapan ba yung pagbisita ni President Aquino ngayong araw sa Laguna? At bakit Laguna ang kanyang pupuntahan? Naku, hindi na pag-usapan yan in detail, Hawi, dahil ang update dito is about the overview. Pero ang isa nga daw sa makakasama niya ay si Secretary Mar Rojas sa pag-ikot niya ng mga nasalanta. Pero nasabi mo, so hindi ko masasagot kung bakit Laguna. Dahil hindi yun yung napag-usapan dito. Walang mga taga-Malacanang dito nung nag-briefing ang NDRRMC. Pero ang isa sa mga critical, sinasabi kanina dito sa briefing ng NDRRMC, isa sa nakikita nilang critical at kailangang bantayan ay ang Central Luzon. Dahil dito daw talagang maraming mga low-lying municipalities, mga mabababang lugar at talagang masasalanta ng pagbaha. Aha. Alright, Maki, mapapag-usapan ba dyan o napag-usapan na kung ano yung lesson naman na makukuha natin dito sa nangyaring habagat, no? Alam ko maraming plano, may mga mega dike, may mga maraming plano sila, no, para hindi na magtuloy-tuloy yung ganitong sitwasyon sa Pilipinas. Pero may mga konkreto ba silang plano na talagang dapat gawin immediately, magagawa nila for the next days? Okay, dito hindi ganyan ka-detalye. Yung briefing pare, dito sa NDRRMC. So more on casualties tayo, Maki, Kasi more on giving the updates. Pero kung halimbawa, yung tungkol dun sa response, halimbawa ng mga ahensya ng gobyerno, sinasabi
course, one death is too much. Pero considering the volume of water na bumagsak nitong mga nakalipas na araw, pwede daw sabihin na mas handa yung mga ahensya ng gobyerno, pati na yung mga LGUs, sa pagresponde dun sa mga emergencies na kinakaharap ng ating mga kababayan. Sinasabi nga nila kanina, talagang hindi gulat. Ibig yun yung siguro gusto nilang sabihin. Hindi sila gulat or caught flat-footed nung nagsimula ng tumaas ang tubig sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga naka-preposition daw and waiting for calls ng mga search and rescue teams, pati daw mga relief goods ay preposition. So ay mas nasa ganon yung mga ipinapaliwanag nila sa briefing ng NDRRMC. Right. Talagang malaking aral yung binigay sa atin ng Ondoy, Maki, no? I guess. Kasi di ba kung sabi nga nila, ito na may nanggagaling din naman sa mga opisyal na humaharap dito sa NDRRMC press con. Kung ihahambing mo o ikukumpara natin daw sa mga nakalipas na pagsalanta ng mga bagyo ng mga nakaraan, makikita naman daw na nagkakaroon naman ng improvement in the way the government agencies and even the LGUs are handling the situation. I agree. Maraming salamat. Maki Pulido mula sa NDRRMC.